Ako si Shuvi. Nagtitinda ako ng prutas sa tabi ng daan nang may lumapit sa akin na triplets na batang babae at tinawag nila akong mommy dahil kamukha ko raw ang bunso nilang kapatid na nasa ibang bansa ngayon. Nanlamig ako nang maalala kong huling lalaking kafling ko noon na bumuntis sa akin. Tunghayan ang kwento ng aking buhay. Mommy? Untag ni Krisha. Napangiti si Shuvi na nakatingin sa triplets na batang babae na nasa kanyang harapan. Pasensya na, hindi akong mommy nyo. Nagkatinginan ang mga ito. No, hindi kami pwedeng magkamali. Kamukha mong bunsong kapatid namin na nasa ibang bansa. Angal ni Valerie. Nanlamig ang pakiramdam niya nang maalala niya ang kalikutan niya dati. Pumasok sa isipan niya ang huling lalaking nakafling niya na bumuntis sa kanya. Pero dahil wala silang relasyon, ay iniwan niya rito ang bata pagkatapos niyang manganak at tuluyang naglaho sa buhay nito. Talaga ba? Kasi may mga tao talagang magkamukha sa totoong buhay, pero hindi sila related sa isa't isa. I don't think so. Hirit ni Belinda. Naisip ni Shuvi na hindi naman siguro dahil sobrang laki ng mundo para magkita silang muli. Sige na, umuwi na kayo. Delikado sa mga bata na umaalis ng bahay na walang kasama. Hindi umangal ang triplets. Naglakad ito palayo pero nagpaiwan ng titig ng mga ito sa kanya. Isang buwan ang nakalipas, nagulat na lang si Shuvi pag uwi niya ng bahay. Siya po ang sinasabi naming kamukha mo po. Nakangiting sabi ni Valerie. Magkamukha nga silang dalawa ng batang lalaki. Mommy? Ikaw ngang mommy ko? Sabit ni Prince. Hindi na siya nakaangal dahil sobrang lakas ng nararamdaman niyang lukso ng dugo. Anak nga kita. Iyak siya ng iyak dahil ngayon pa lang nag-sink in na sa utak niya ang kanyang pagkakamali nang mayakap niya ng mahigpit ang anak niya at yumakap din ang triplet sa kanya. Bakit hindi ka po namin kasama, Mommy? Nakakunot ang noon na tanong ni Prince. Hindi na muna niya sinagot ang tanong nito, bagkus ay inaya niya papasok ng bahay. Pinunasan ni Shuvi ang kanyang mga luha, pagkatapos ay uminom siya ng tubig kasi naninikip ang dibdib niya. Mahabang kwento, sa susunod na lang. Ngumiti ang mga ito at yumakap sa kanya. Sa kabilang banda, nakakunot ang noon ni Will na nakatingin sa mga anak na papasok sa pinto. San kayo galing? Nagkatinginan pa ang mga ito, parang nagtutulakan kung sinong sasagot. Sa labas po, Daddy. Sagot ni Belinda. Napahinga siya ng malalim. Kayo talaga. Kararating lang ng kapatid nyo'y dinadalan nyo agad sa labas. Naupo mga ito sa sofa. Numit na namin si Mommy dun, sabi ni Prince. Ha? Nalito si Will kung sinong tinutukoy ng anak. Iba kasi ang ina nito kaysa triplets pero hindi alam ng mga ito. Hindi na sinabi dahil sobrang bata pa para maintindihan nila. Mommy Shuvi, hindi may pagkakaila dahil magkamukha sila ni Prince? Singit sa usapan ni Krisha. Naikuyom na lang ni Will ang kanyang kamao. Bakit kailangan pang magkita gayong wala naman itong kwentang ina? Sa susunod na malaman kong lumabas pa kayo ng bahay, grounded kayo. Walang gadgets at walang pera. Understood? That's unfair, Daddy. Paano pa namin makikita si Mommy? Angal ni Prince. Napahilot na lang sa sentido si Will. Hindi niyo siya mommy. If she is, dapat kasama niyo siya. Diba? Nagkatitigan ang mga anak niya. Isang araw, samantalang si Shuvi ay nagulat nang makita niya si Will sa labas ng kanyang bahay. Will? Nasaan ang bata? Sinamaan siya nito ng tingin kaya natigilan siya. Hindi ako nagpunta rito para makipagkaibigan sa'yo, Shuvi. Nandito ako para balaan ka. Naliyuan mo ang bata. Kung hindi irereklamo kita sa barangay. Hindi ako nagbibiro. Akong nanay. Umasim ang itsura ni Will. Ikaw nga. Pero wala kang kwentang ina. Mas pinili mong iwan sa akin kaysa alagaan siya. Tapos ngayon parang wala lang sa'yo. Huli na ang lahat. Hindi ka na niya kailangan. Nanghinang pakiramdam ni Shuvi pero naiintindihan naman niya kung saan nanggagaling ang galit ng lalaki. Pinagsisihan kong pagiging irresponsable kong ina. Kaya hindi ako makakapayag na hindi ko makasamang anak ko. Umismid si Will. Ganyan ba ang mukha nang nagsisisi?
Dinaika pa ng mga batang ina dyan sa obligasyon. Mahiya ka naman. Hindi nakaimik si Shuvi. Sinusundan na lang niya ng tingin ang papasok sa kotse na si Will. Sa sumunod na linggo ay nag-iisip ng paraan si Shuvi kung paano makalapit sa anak. Hi, Mommy! Nakangiting bati ni Prince. Agad niyang niyakap ang anak nang makita niya ito sa kanyang harapan. Alam niya na naghintay din ng triplets kaya isinama na din niya sa pagyakap. Wala siyang alam tungkol sa buhay ni Will dahil landian lang naman ang sa kanila noon, hindi seryosohan. Alam ba ng daddy niyo na nandito kayo? Ngumiti ang mga bata. Hindi po. Binawalan niyo kami na makita ka. Sina ate, nagsabi na puntahan ka namin. Sagot ni Prince. Agad niyang pinaupo mga ito. Nag-uusap sila at sinabi sa kanya mga pangalan nila. Sa susunod, huwag niyo na akong puntahan dito sa tindahan o sa bahay kung kayo lang. Baka mapahama kayo. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Hintayin niyo na lang na akong pupunta sa inyo. Kailan pa, Mami? Ayaw nga ni Daddy na makita ka namin. Mas lalo na siguro na hindi ka makakapasok sa bahay. Sabi ni Belinda. Ang cute ng triplets. Sa pagkakaalam niya ay isang bata lang naman ang iniluwal niya noon. Kahit kailan talaga hindi marunong magseryoso sa babae itong si Will kung kanino na lang may anak. Itong triplets ay iniwan na naman siguro sa lalaki at biglang naglaho pagkatapos gaya ng ginawa niya. Gagawa ko ng paraan. Pupuntahan ko kayo doon. Hinalikan niya ang pisngi ng mga ito isa-isa. Naisip ni Shuvi na ligawan ng lalaki para makuha ang simpatya nito. Isang linggong nakalipas, samantaling si Will ay napakunot ang noo nang mapansin niyang may sumusunod sa kanya. Lumabas kasi siya ng madaling araw para mag-jogging. Nagtago siya sa gilid ng kanyang kotse, akmang hahambalusin niya ng braso ang stalker niya nang magreklamo ito. Shuvi, what are you doing? Napakunot ang noon niya nang mapansin niyang ang ikli ng suot nitong shorts. Sinusundan ka? Nakita ka sa kitang nagja-jogging? Nagpang-abot ang kilay ni Will. Hindi may pagkakailang, mas lalong gumanda ngayon ang babae. Mas lalo na ang katawan nito. What for? Kung iniisip mo makipagkaibigan sa akin, para makita mo ang anak mo ay nagkakamali ka. Kahit anong gawin mo, hindi ka magtatagumpay. Ngumiti lang si Shuvi. Tumuwad pa ito para mag-exercise kaya napalunok na lang si Will. Okay, huwag kang magalit. Hindi naman ako namimilit. Napapalunok si Will. Umagang-umaga, pinapainit ng babae ang katawan niya. May bahay ka naman siguro. Doon ka na lang mag-ehersisyo. Hindi ka pwede rito. Bahay ko to. Tumawa si Shuvi. Okay, hindi ko naman aangkinin ang bahay mo. Siya nga pala, nagdala ko ng paborito mong ulam. Pinagluto kita. Sinamahan ko na rin ng dessert. Napabuga ng hangin si Will at sinusundan ng tingin palayo ang babae. Pagpasok niya ng bahay ay narinig niya ang mga anak na maingay sa mga kusina. Sabi ni Mami, kukuha tayo magtira para kay Daddy. Sabi ni Prince. Napakunot ang noo ni Will. Bakit ang ingay niyo dyan? Natahimik ang mga anak. Tumunog ang tiyan ni Will nang mapatingin sa adobong manok na maraming pinya tapos fruit na mamuti-muti dahil sa gatas. Nagbigay po si Mami ng ulam. Ang sarap po, Daddy. Sagot ni Valerie. Umiling si Will. Hindi ako kakain yan. Natuwa ang mga ito sa narinig. Ayaw ni Daddy kaya paghatian na natin to. Masayang sambit ni Krisha. Napangiwi si Will. Lulunukin na lang muna niya ang kanyang pride para sa pagkain. Gutom na kasi siya at wala na siyang panahon na magluto. Hindi pa siya nagkaroon ng vacant na maghanap ng kasambahay at yaya dahil papasok na sa school ang mga anak niya. Sandali lang. Nakakunot ang noo ng mga bata at tumingin sa kanya. Bakit po, Daddy? Nagtakang sambit ni Belinda. Napakagatlabi si Will. Para sa akin yan, diba? Bakit nyo kakainin? Nagkatinginan ng mga ito. Ang gulo mo kausap, Daddy. Ayan na, daming arte kasi. Eat na eat si Mami, tapos kakainin lang pala yan. Naiiling na reklamo ni Prince. At least hindi siya. Ang kinain mo po, Daddy? Singit ni Valerie. Napanganga si Will. Valerie, ano bang pinagsasabi mo?
Napayuko na lang ang anak. Dahil sa gutom ni Will ay ang bilis niyang kumain. Panay tingin lang sa kanya mga bata na halatang hindi makapaniwala. Sa sumunod na araw, habang si Shuvi ay nasa bahay, nagluluto siya ng ulam na ihahatid niya kay Will, gulay na may karne na naman itong niluluto niya. Nang maluto ay umalis na siya agad para ibigay sa lalaking ulam. Hi, kumusta? Hinaplos niya ang likod nito kaya napaigtad ang lalaki. Sinimangutan siya ni Will nang lumingon ito sa kanya. Walang pinagbago, mas attractive ito ngayon kumpara dati. Hindi tayo close. Kaya huwag mo akong kumustahin. Hindi pa nawala ang galit ko sa'yo, kaya huwag kang lapit ng lapit. Napakagatlabi na lang si Shuvi. Sige, alis na ako. Pero tanggapin mo lang tong niluto kong ulam para sa'yo. Kumunot ang noo ni Will. Hindi na. Marunong naman ako magluto. Huminga ng malalim si Shuvi. Okay, kung ayaw mo naman ay hindi kita pipilitin. Kinagabihan, habang si Will ay pagod na pagod ang pakiramdam pag uwi ng bahay, ang dami niyang ginagawa sa opisina, kaya lupaypay siya. Daddy, are you okay? Nagpang-abot ng kilay na tanong ni Prince. Sinalubong siya ng mga anak ng mahigpit na yakap at nagmano sa kanya. Huminga ng malalim si Will na naupo sa sofa, sabay na patitig sa mga anak. Ano ba yung mga itsura niyo? Napansin kasi niya ang pareho ng damit ang mga ito, tapos ang triplets ay maayos ang pagkakatali ng buhok. Mommy brought this for us. Bagay po ba, Daddy? Sagot ni Belinda. Napahilamos na lang si Will. Ang tigas ng ulo ni Shuvi. Hindi na niya alam kung anong gagawin niya rito. Mas lalo siyang nakaramdam ng pagod sa ginagawa ng babae. Ayoko lumalapit sa inyong babaeng yon. Pero pinapayagan niyo siya. Hindi niyo ba ako mahal? Nagkatinginan ng mga bata. Ang unfair lang po sa part namin, Daddy. Nandiyan lang siya pero hindi namin siya pwedeng makasama ng matagal. Whatever your issue is, labas na kami dun. Tura ni Prince. He raised an amazing kids pero pagdating pala kay Shuvi ay babaliwalain siya ng mga ito. Maliban na protektahan niya lang kung anong posibleng sakit na dulot ni Shuvi sa anak niya. Samantalang si Shuvi ay pagkatapos magtinda ay nag-iisip na naman siya ng pwedeng ihatid kay Will. Masaya siya dahil kahit papano ay hindi na ito galit sa kanya, lalo na ang pagpapapansin niya rito. Ayaw niyang maging aware ang lalaki na nililigawan niya ito para makuhang simpatya at tuluyang makalapit sa mga anak niya. Kinuha niyang numero ng yaya ng anak para mapuntahan niya ang mga ito sa eskwela. Hi Dina, maghatid lang ako ng merienda ng mga bata. Sana hindi ito makarating kay Will Napakamot sa batok niya si Dina. Naku, baka masisanti ako sa ginagawa mo, Shuvi. Paiba-iba pa naman ang mood si Sir. Sagot ni Dina. Hinawakan niyang braso ni Dina. Please, Dina. Ako nang nakikiusap sa'yo. Intindihin mo ko. Nanay ka rin, diba? Napahinga ng malalim si Dina. Sige na nga. Basta hindi mag-iingay ang mga bata. Kailangan ko pa naman ng trabahong to. Sabi ni Dina. Ngumiti si Shuvi, tinapik ang balikat ng babae. Maraming salamat, Dina. Tumangulang ang babae. Paglapit niya sa classroom ng anak, ay lumabas agad ito pati na rin ang triplets. Yakap-yakap siya ni Prince at nakisali na rin ang mga ito. Mabuti naman pa, pinuntahan mo kami rito sa paaralan, Mami. Nakakainis kasi si Daddy. Sinasali niya kami sa issue niyo. Sagot ni Prince. Hinaplos niya ang mukha ni Prince. Oo naman, pero pasaglit-saglit lang ako. Agad na niyakap siya ulit ni Prince. Sana makapunta ka na po sa bahay na hindi patago-tago, Mami. Kahit hindi man kayo magkabalikan ni Daddy, ay sana mapag-usapan niya kung anong away niyong dalawa. Kami po kasing nahihirapan. Reklamo ni Belinda. Napahinga ng malalim si Shuvi. Isang buwan ang nakalipas habang si Will ay naiinis na sa pabalik-balik ng dating nobya sa bahay niya at magdadala na kung ano-ano sa kanya. At ngayon ay nakasimangot siya dahil papalapit ito sa bahay. Nagkataon na nakatambay siya sa labas. Hindi ka pwedeng pumasok. Iniharang pa niya rito ang kanyang katawan at nag-extension ng braso para hindi ito makadaan. Napansin niyang napahinga ng malalim si Shuvi at tinitigan siya nito ng mariin. Please lang, Will.
Wala naman akong ibang intensyon sa pagpunta rito, kunding makita ang anak ko. Payagan mo na ako. Kalimutan na natin ang nakaraan para magkaayos tayong lahat. Umiling si Will. Napakislot siya nang haplusin ng dating nobya ang kanyang braso. Nagtayuan tuloy ang balahibo niya sa katawan. Ayoko. Hindi ganun kadaling ginawa mo. Napansin niyang napailing si Shuvi. Bahala ka. Napabuntong hininga na lang si Will nang may ilagay ang babae sa kanyang kamay. Paper bag na hindi niya alam kung anong laman. Ibabalik sana niya pero hindi tinanggap ng babae. Hindi ko matatanggap to. Nagsasayang ka lang ng panahon. Pinandilatan siya ni Shuvi. Subukan mo itapon yan. Mamalasin ka habang buhay. Napangiwi na lang si Will. Siya pa talagang malasin, ha? Nakakatawa naman ng babaeng yon. Kinahapunan ay dumating na ang mga anak kasama ni Dina. Isa-isang nagmano mga ito sa kanya at yumakap ng mahigpit. Ay, Daddy! Nagpunta ba dito si Mommy? Nakangiting tanong ni Prince. Sumimangot si Will. Bukang bibig na ng mga ito si Shuvi. Paano naman siya? Hindi na niya alam kung anong ipinaglalaban niya dahil ngayon na nakita na sila ulit ng babae, parang unti-unti nang naglaho ang galit niya rito. Oo, pero nasa labas lang siya. Hindi ko siya pinapasok. Sumimangot ang mga ito. You made this hard on us, Daddy. Maawa ka naman sa amin. Sabi ni Prince. Napahinga ng malalim si Will. Masaya naman tayo dati Bakit na kayo ganyan ngayon? Nagkatinginan ng mga bata. Naupo sa tabi niya si Valerie at niyakap siya. Alam mo, Daddy, mas iba kasi ang feelings kapag may ina sa tahanan. Kompleto ang mararamdaman ng mga anak. Kung hindi na kayo magkakabalikan ay walang problema. Basta pagbigyan mo ng request namin. Nakangiting sabi ni Valerie. Hindi umimik si Will. Magbihis na kayo doon. Maghapunan na tayo. Sabay na napailing ang mga anak niya. Maya-maya lang ay tiningnan niya kung anong laman ng paper bag at nakita niyang ulam na naman ang nasa loob na nakalagay sa 3 Tupperware. Ano yan, Daddy? Masayang tanong ni Krisha. Huminga ng malalim si Will. Bigay ni Shuvi. Inagaw agad ni Belinda sa kanyang Tupperware. Kami na lang kakain ito, Daddy. Ayaw mo naman. Nakangiting sabi ni Belinda. Sumimangot si Will. Bakit ba gustong-gusto niyong kainin ang luto ng babaeng yun? Kapag ba ako magluto ay kakain kayo? Napakamot sa batok ang mga anak niya. Hindi ka naman marunong magluto, Daddy. Maalat. Minsan walang lasa. Sagot ni Valerie. Napangiwi na lang si Will nang magkatawanan ang mga anak niya. Ewan ko na lang sa inyo. Kumain na nga lang tayo. Nauna pa na pumasok ng kusina ang mga anak niya. Umiling na lang si Will na sumunod sa mga ito. Napangiwi na lang siya nang mapansin niyang kinain na nila ang ulam na bigay ni Shuvi. Kinabukasan, umaga pa lang ay sira na ang araw niya dahil paglabas niya ng gate ay nakita niya si Shuvi. Magandang umaga, Will. Tara, jogging tayo. Napangiwi si Will nang kinatan siya ni Shuvi. Umagang-umaga ay naninira ka ng mood. Tinawanan lang siya ni Shuvi kaya mas lalo siyang nainis rito. Ang ganda ko para masira ang mood mo. Umiling na lang si Will. Napakagatlabi siya dahil ang sikip ng suot ni Shuvi. Bakat na bakat ang hinaharap nito lalo ng bandang dibdib. Umalis ka na. Ayoko nang makita yung pagmumukha mo. Okay. Akmang aalis na si Shuvi nang lumabas ng gate ang mga anak. Napanganga siya dahil kung anong suot ng babae ay ganun din ang suot ng triplets. Ano ba yung itsura nyo? Bakit labas ang tiyan? Umikot ang mga mata ng triplets. Nakikisali na rin si Prince. Mag-jogging kami, Daddy. Alangan naman magsuot kami ng pantulog, di ba? Sagot ni Belinda. Tama! Segunda ni Valerie. Sumama ka na lang sa amin, Daddy, para masaya tayo. Sabi ni Prince. Sumang-ayon din si Krisha. Ayoko. Tsaka hindi kayo pwedeng umalis ng bahay. Mag-aral na niyo kayo ng lesson dahil walang pasok. Napasimangot ang mga anak niya. Daddy naman, nakakainis ka. Reklamo ni Krisha. Laylay ang balikat ng mga ito na pumasok sa loob ng bahay. Nang tingnan niya si Shuvi ay naglalakad na rin ito palayo.
Bandang gabi ay napahinga ng malalim si Will dahil sobrang tahimik ng bahay. Nakasalubong niya si Dina sa hagdan at sinabi nitong maagang natulog ang mga bata. Alam niya na nagtampo mga ito dahil hindi niya pinayagan na sumama kay Shuvi para mag-jogging. Isang linggong nakalipas ay mas lalong tumahimik ang bahay. Kumain na kayo? Napatingin lang sa kanya ang mga bata. Ibinagsak niya ang baso dahil nag-umpisa na siyang mainis kaya sabay napatingin sa kanya ang mga ito. Kumain na po kami, sabi ni Valerie. Napailing na lang si Will na napatingin sa mga anak nang sabay-sabay ang mga ito na lumabas ng kusina. Ang baon ninyong pera, nakalimutan niyo kunin. Hindi na po, busog naman kami, si Belinda ang sumagot. Sa sumunod na buwan, samantalang si Shuvi ay naisipan ng tumigil sa ginagawang panliligaw kay Will kasi kahit anong gawin niya ay hindi niya makuwang simpatsya nito. Mas lalo tuloy pumangit ang ugali nito. At higit sa lahat ay na-in-love siya rito. Nakakainis lang dahil palagi na itong laman ng kanyang isipan kaya focus na lang muna siya sa pagtitinda. I miss you, Mommy, sabi ni Prince. Napangiti ng sobra si Shuvi nang biglang lumitaw sa harapan niya si Prince kasamang triplets. Niyakap siya ng mga ito ng mahigpit. Nagtitinda siya ngayon sa dating pwesto at pinuntahan pala siya ng mga ito at naka-uniforme pa. Kakalabas lang yata ng paaralan. Namimiss ko na rin kayo. Malungkot na malungkot ang itsura ng mga ito. Hindi ka na namin napapansin na dumadalaw sa bahay. Bakit po? Nagtatakang tanong ni Valerie. Napabuntong hininga si Shuvi. Nagagawi naman ako sa eskwelahan nyo. Okay na yon, okay? Tsaka respetuhin na lang muna natin ang feelings ng daddy nyo. Nakakapagod magpupumilit at magmakaawa sa taong puno ng galit sa puso. Sabay na umiling ang mga bata. I'm sorry po, Mommy. Kami na pong hihingi ng tawad para kay Daddy. Naiiling na sambit ni Belinda. Hinaplos ni Shuvi ang mukha ng mga bata. Okay lang. Valid naman ang nararamdaman niya. May pagkukulang ako. Tanggap ko yun. Kaya hindi nyo na muna ako makikita na pumupunta dun sa bahay nyo. Pero nasa school ako palagi. Ngumiti ang mga ito. Thank you, Mommy. Mahal na mahal namin kayo. Sagot ni Prince. Mahal na mahal ko din kayong lahat. Nagyakapan sila. Makalipas ang isang linggo, habang si Will ay nagpagulong-gulong sa ibabaw ng kama, pikit dilat ang kanyang ginagawa dahil gusto niyang mawala sa sistema niya si Shuvi. Napahinga siya ng malalim nang maisip na namimiss niya ang presensya ng babae. Hindi na kasi ito nagagawi sa bahay niya para magdala ng kung ano-ano sa kanya na parang nanliligaw. Kumusta na kaya ngayon si Mommy? Narinig niyang tanong ni Prince. Hindi kasi soundproof itong kwarto niya kaya dinig na dinig niya ang usapan ng mga anak. I know she's fine. Although may kasalanan siya, pero hindi ko siya magawang i-hate kasi genuine ang puso niya. Sagot ni Krisha. Dinikit ni Will ang tenga niya sa dingding para mas lalo niyang marinig ang usapan ng mga ito. Maintindihan ko kung anytime soon, hindi na siya pupunta rito. Bakit pa mag-aabol sa atin kung pwede naman siyang mag-asawa at mag-anak ng marami, di ba? Hirit ni Valerie. Napakagatlabi si Will. Parang hindi siya papayag na mapunta sa iba si Shuvi. Ano bang nangyayari sa kanya ngayon? Tama ka. Kasalanan talaga ito ni Daddy. Bakit hindi siya makapagpatawad? Kung Diyos nga'y magagawa ang kanon? Sabi ni Belinda. Huminga ng malalim si Will. Hindi siya Diyos, ate. Kaya hindi niya magawang magpatawad. Segunda ni Prince. Napakamot sa batok niya si Will. Araw ng Lunes ay pasukan na naman. Laylay ang mga balikat niya na bumaba ng hagdan at masama pa yata ang kanyang pakiramdam. Dapat pa nga matuwa siya dahil hindi na siya ginugulo ni Shuvi. Pero bakit hinahanap niya ito? Sa kabilang banda, si Shuvi ay napahinga ng malalim nang sumama na naman ang kanyang pakiramdam. Hindi niya alam kung bakit naging sakiti na siya. Sa panahon siguro ito, wag naman sana siyang magkaroon ng malubhang karamdaman dahil may rason na siya para mabuhay ng matagal. Para sa ganun lang ay sumusuko ka na? Akala ko ba nagsisisi ka na naging pabaya kang ina? Umismit si Shuvi. Nagpang-abot ang kilay niya dahil bigla na lang sumulpot si Will sa pwesto niya.
Talaga ba? Bakit hindi mo nalang aminin na namimiss mo ang presensya ko? Hindi yung nagpapasaring ka dyan? Tumawa si Will. Sinabayan pa niya ito para masaya. Huwag kang assuming. Napadaan lang ako rito at nakita kita. Huminga ng malalim si Shuvi. Wala siyang panahon na makipag-argumento ngayon dahil masama ang kanyang pakiramdam. Kung napadaan ka lang, umalis ka na. Baka malasin pa tong paninda ko. Talagang aalis ako. Nagmarcha pa si Will palayo sa pwesto niya. Naiwan na napabuntong hininga si Shuvi. Napangiwi siya na bigla niyang naramdaman na masakit ang kanyang likod. Pag-uwi niya ng bahay, kinahapunan ay nagulat siya dahil mukha ng triplets at ni Prince ang nakita niya. Hi, Mommy! Are you okay? Tanong ni Prince. Lumapit ito at yumakap sa kanya. Oo naman. Di naman ng triplets ang noo niya. Hindi ka pa okay, Mommy. Ang init mo po. Puno ng pag-aalala mukha ng mga ito na tumingin sa kanya. Konting sinat lang. Ako lang ito ng pahinga. Uminom ka po ng gamot, Mommy, pagkatapos mong kumain. Sabi ni Krisha. Inakay siya ng mga bata papasok ng bahay. Sila na nga ang nagsusi dahil hindi na kaya ng kamay niya. Yes po. Pinikit ni Shuvi ang mga mata niya pagkaupo niya sa ratan niyang upuan. Hindi niya napansin kung anong ginagawa ng mga bata pero pagdilat niya ay may nakaumang ng kutsara sa harap niya. Kumain ka na po, Mami. Pakakainin ka namin para malagyan ng laman ng tiyan mo. Sabi ni Valerie. Napangiti si Shuvi. Ang swerte ni Will sa mga anak nito. Sobrang lambing at mapagmahal. Hindi niyo naman kailangan gawin to. Mahal ka po namin, kaya aalagaan ka namin hanggang sa gumaling ka. Saad ni Belinda. Naging emosyonal si Shuvi. Konting push na lang ay talagang maiiyak na siya. Ngayon lang siya nagkasakit na may nag-aalaga. Si Prince ay panay puna sa kanyang noo gamit ang basang bimpo, kaya tuluyan nang naiyak si Shuvi. Pinapaiyak niyo ako. Basta kapag gagaling ako, gagala tayo. Tuwang-tuwa ang mga bata. Ilang araw ang nakalipas habang si Will ay lungkot-lungkutan sa buhay. Nagmumukmuk lang siya sa loob ng kanyang kwarto. Sinabihan pa siya ng mga anak na kapag aawayin niya si Shuvi ay mananagot siya sa mga ito. Kasi nga raw nagkasakit ang babae kaya iwasan niya munang makipag-argumento. Pero dahil sa nag-aalala siya ay talagang pinuntahan niya ito para makasigurado. Sumakay ka na. Hindi siya pinansin ni Shuvi. Nakasalubong niya ito sa daan na naglalakad kaya hinintuan niya at binuksan ang bintana ng kanyang kotse. Bago pa makalayo ang babae, lumabas na siya ng kotse sabay karga rito dahilan para mapasigaw ito sa gulat. Buwisit ka! Ginugulat mo ko! Ibaba mo nga ako! Sinusuntok pa nito ang dibdib niya pero hindi niya alintana hanggang sa may ibaba niya ito sa front seat. Hindi mo ko papansinin kaya itong mapapala mo. Tinaasan siya ng kilay ni Shuvi. Ikaw pa ba yan? Bakit biglang nag-transform? Bumait ka na yata. Mamamatay ka na ba? Nagdilim ang paningin ni Will sa narinig pero hindi siya pwedeng magalit dahil ibinalik lang ng babae kung anong trato niya rito. Ano ba sa tingin mo ha? Dami mong sinasabi. Nakakairita ka ha? Pinanlakihan lang siya ng mata ni Shuvi. Nagbait-baitan ka lang yata. Buksan mo tong pinto, lalabas ako. Tinawanan lang niya si Shuvi. Huwag ka na magwawala dyan, baka mabinat ka pa. Tumigil na lang si Shuvi, tinapunan siya ng masamang tingin. Kaya kong maglakad, hindi ko kailangan tong kotse mo. Napahinga ng malalim si Will. Pinaandar na niya ang kotse palayo para hindi na maisipan ni Shuvi na lumabas pa. Pagdating nila ay dali-daling bumaba ang babae ni hindi man lang magawang magpasalamat sa kanya. Napaka-ungrateful mo naman. Tiningnan siya ng pailalim ni Shuvi. Hindi ako nagpumilit na ihatid mo. Ikaw lang talaga yung papansin. Tapos magagalit kapag hindi pinasalamatan. Napanguso na lang si Will. Napabuga siya ng hangin nang hindi man lang siya inaya ni Shuvi sa loob ng bahay. Pag-uwi niya ay napasalampak siyang naupo sa sofa at sobrang lalim ng kanyang paghinga. Hindi naman pala biro ang maghabol kaya naiintindihan na niya ngayon ang nararamdaman ng babae. What's the reaction, Daddy? Para kang natalo sa pustahan?
Nakakunot ang noo na tanong ni Prince. Naupo ito sa tabi niya at tumingala sa kanya. Wala naman. Sadyang pagod lang ako sa trabaho. Tinunghayan lang siya ng triplets na nasa itaas ng hagdan na nakatayo. Now you know the feeling na ma-reject daddy. Pero ang cute mong tingnan na naghahabol. Sabi ni Belinda. Bago pa makapag-react si Will ay nagtakbuhan ng triplets paakyat ng hagdan. Napahinga na lang siya ng malalim at napakagatlabi. Namimiss mo ba ang mami mo? Ngumiti si Prince. Palagi po, pero pinupuntahan naman niya kami sa school kaya okay lang. Sagot ni Prince. Niyakap niya ang anak. Sorry Magmula ngayon ay pwede mo nang makita ang mami mo. Anytime you want. Nagningning ang mga mata ni Prince sa narinig. Salamat, Daddy! Sabi ni Prince. Napabuntong hininga si Will at niyakap ang anak. Sa sumunod na araw ay hinatid niya ang mga bata sa bahay ni Shuvi. Wala ang babae kaya nagpunta sila sa pwesto nito. Ikaw na naman? Pagod na akong makita ang pagmumukha mong yan. Nakangiwi si Will na napatingin sa anak. Nagkibit balikat lang mga ito sa narinig. Gusto nilang pumunta sa'yo. Umikot ang mga mata ni Shuvi. Wag na, kaya mo namang alagaan yan, diba? Parang binabawi ko na rin ang pagsisisi ko. Naiinis ako sa'yo. Napahinga ng malalim si Will. Okay, fine. I'm sorry. Ngumisi si Shuvi. Hindi ko tatanggapin yung sorry mo. Napahilot na lang sa sentido niya si Will. Na-backfire sa kanya ang trato niya rito. Sige. Umuwi si Will kasama mga anak na dismayado. Tahimik lang ang mga ito na parang walang pakialam sa mga nangyayari. Hindi na nagpupumilit pa kaya naiinis na rin siya. Kumain na lang tayo, Daddy! Nakangiting sabi ni Prince. Ngumiti si Will. Okay, kung saan niyo gusto, pupuntahan natin lahat. Nagkatinginan at masaya ang mga anak. Sa kabilang banda, si Shuvi ay naglipit na nang maubos ang paninda niya. Gusto na niyang umuwi at magpahinga. Isang linggong nakalipas ay pumunta si Shuvi sa bahay ni Will para dalawin ang anak dahil may lakad daw ang lalaki. Alam niyo ba kung saan nagpuntang daddy niyo? Yumakap sa kanya si Prince, sumunod na rin ang triplets. Hindi po namin alam, Mommy. Sagot ni Prince. Nasa kusina ngayon si Shuvi. Nagluluto sila ng hapunan. Kumusta kayo? Ang pag-aaral niyo? Okay naman po, Mami. Matalino po kaming lahat. Sagot ni Belinda. Hinawakan niyang pisngi ng mga ito. Matalino talaga kayo? Nagmana kayo sa daddy niyo. Sumimangot ang triplets. Pero ayaw naming mamanang masama niyang ugali. Kung kailan tumigil ka na sa pagpapapansin sa kanya, saka naman siya naghahabol. Nakakaumoy ang ganung ugali. Sagot ni Krisha. Natawa si Shuvi. Okay lang naman, kasi may kasalanan ako sa kanya. Pero pinagsisisihan ko na yon. Whatever it is, hindi kami kasali dun. Mas masaya po kapag may mama na kasama sa buhay. Sabi ni Valerie. Totoo yan. Makalipas ang isang oras ay luto ng hapunan nila. Si Dina naman ay kanina patulog kasi masama raw ang pakiramdam nito. Salamat po, Mami. Mahal na mahal po kita. Nakangiting sambit ni Prince. Masaya si Shuvi dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na makasamang anak. Mahal din kita. Kayong lahat. Niyakap siya ulit ng mga ito. Kinagabihan ay binihisan na niya mga bata para makatulog na. Siya naman ay naupo sa sofa habang hinihintay si Will. Uuwi siya ngayon kasi magtitinda pa siya kinabukasan. Nang makaramdam ng pagod si Shuvi, ay naisipan niyang humiga sa sofa at ipinikit ang mga mata pero gising ang diwa niya. Kailan ka ba hihinto sa pag-iwas sa akin? Napakagatlabi si Shuvi nang haplusin ni Will ang pisngi niya sabay halik ng mabilisan. Hinalikan din ng lalaking gilid ng kanyang labi. Ano bang ginagawa mo, ha? Ang akala niya'y lumayo si Will. Yun pala'y niyakap siya nito ng sobrang higpit. Magbati na tayo, please. Para sa mga bata. Gustong-gusto ka rin nilang makasama palagi. Umismit si Shuvi. Sa sobrang inis niya sa lalaki ay tinuktukan niya ito. Ngayon pa talaga, ha? Kung kailan nawala na ako ng gana sa'yo. Bumangon na siya pero hindi pa rin mawala ang braso ni Will sa kanya. Sorry na. Maging mabait na ako sa'yo.
Napahinga ng malalim si Shuvi. Ewan ko sa'yo. Inalis niya ang braso ni Will at lumayo siya rito. Pero sumunod ito sa kanya at hinaplos-haplos ang buhok niya. Okay na tayo? Nakapagod kung mag-aabulan na lang tayo palagi. Umiling si Shuvi. Napapagod na rin siya kakaiwas dahil alam niyang ugali nito. Hindi talaga siya titigilan. Oo na, nakakainis ka naman. Napapikit na lang si Shuvi nang halikan siya sa noo ni Will. Salamat. Ngumiti si Shuvi. Sige na, uwi na ako. Kailangan ko pa magtinda kinabukasan. Tumitig sa kanya si Will. Dito ka na matulog. Iatid na lang kita bukas ng umaga. Sige, ipaghahanda kita ng makakain. Hinawakan ni Will ang braso niya at nginitian siya habang si Will ay ngumiti ng hila-hila siya ni Shuvi papasok sa kusina. Ang saya ng pakiramdam niya dahil nagkaayos na silang dalawa ng babae. Tuwang-tuwa ang mga bata na nakita ka nila kanina. Nilingon siya ni Shuvi. Oo, napangiti si Will. Pasensya na ha kung pati sa triplets ay ikaw ang kinikilalang ina. Hindi ko kasi nasabi sa kanila ang totoo. Ayoko masaktan sila. Darating din naman ang panahon na malalaman din nila yon. Nakatitig lang siya kay Shuvi na naghahanda ng pagkain para sa kanya. Walang problema. Nakakatuwa din naman sila. Napamahal na rin sila sa akin. Maraming salamat. Nang matapos si Shuvi ay humila na ng upuan si Will kasi nagugutom na rin siya. Siya nga pala, nung nagkakilala na tayo nandiyan na palang triplets. Niligyan ni Shuvi ng tubig ang baso at nilagay sa tabi ng plato niya. Oh, maliit pa lang sila nun. Tumabi din sa kanya ang babae. Ano naman ang kwento niyo ng ina nila? Napangiwi si Will. Ungkatan yata ng nakaraan ito. Gaya ng kwento natin. Landian lang, ganun. Nakasimangot si Shuvi na nakatingin sa kanya. So, hindi ka talaga nagseseryoso? Nagkaroon ka na ng mga anak dahil sa paglalandi mo? Napaubo na lang si Will. Binigyan siya ng tubig ni Shuvi at hinaplos ang likod niya. Seryoso naman ako. Sadyang nakatagpulan talaga ng babae na ayaw ng serious commitment. Kaya anong ina-expect mong ibibigay ko? Kahit ikaw nga din Huminga ng malalim si Shuvi. Hindi na ngayon. Natuto na ako. Ikaw nang panghuli ko. Hindi na ako umulit pa Nakakasawa din pala. Tumangutango si Will. Mabuti naman. Natauhan ka na. Oo. Pagkatapos kumain ni Will ay tunulungan na niyang magligpit si Shuvi at sabay na silang lumabas ng kusina. Sinamahan din niya ito sa magiging kwarto nito pero sinilip muna nila ang mga bata. Mabuti pa ang mga anak ay kanina pa nakatulog pero siya ay gising na gising pa rin. Matulog ka ng mabuti ha. Gusto ko maging comfortable ka dito sa bahay. Natawa si Shuvi. Kahit saan naman ay okay lang sa akin. Pagkatapos mabuksan ni Will ang pinto ay niyakap niya si Shuvi. Matulog ka na. Salamat. Tumango naman si Shuvi. Kinabukasan ay maagang nagising si Will kaya lumabas agad siya ng kwarto para magkape. Dito pala si Mama natulog, Daddy? Nakangiting tanong ni Prince. Ang tamis na naging ngiti ni Will. Oo. Okay na po kayo? Sabi ni Prince. Yes, anak. Niyakap siya ng anak. Thank you, Daddy! Masayang sagot ni Prince. Magkaakbay silang dalawa ng anak na pumasok ng kusina. Lumapit siya kay Shuvi at bumeso rito sa bayakap. Kinikilig naman ang triplets na nakatingin sa kanila. Magandang umaga! Humila ng upuan si Will. Napansin niyang may nakatimpla ng kape para sa kanya. Para sa akin ba ang kape na to? Opo, Daddy. Pinagtimpla ka ni Mommy. Nakangiting sagot ni Valerie. Napangiti si Will. Ngayon lang niya naramdaman na maalagaan ni Shuvi dahil dati ay hindi naman sila masyadong nagkasama. Magkikita lang sa tawag ng pangangailangan. Nasaan si mommy niyo? Wala dito sa kusina ang babae. Naliligo pa, sagot ni Prince. Maya-maya lang ay napatitig si Will kay Shuvi nang pumasok ito sa kusina. Gising ka na pala. Nanghiram ako ng t-shirt at shorts sa'yo. Napalunok si Will. Nag-iba ang pakiramdam niya nang sobrang fresh tingnan ng babae. Okay lang. Bagay naman sa'yo. Ngumiti si Shuvi. Napahaplo sa dibdib niya si Will dahil nakaramdam na talaga siya ng totoong pagmamahal kay Shuvi. Ibabalik ko lang mamaya.
Nakikinig lang ang mga anak pero ngumingiti ang mga ito. Dito ka na naman, Mami, ang matutulog, Mami? Tanong ni Prince. Yes po. Nagpalakpakan ng mga bata. Wow! Ibig sabihin forever na? Singit ni Krisha. Oo. Sa sobrang tuwa ng mga bata ay napatalo nito kay Shuvi. Mabuti na lang hindi natumbang babae. Tama na yan. Gumayak na kayo para pumasok sa eskwelahan. Napatitig sa kanya si Shuvi. Tara na, ako nang mabibihis sa inyo. Sabay naman na lumabas sa mga ito sa pinto. Makalipas ang isang oras ay si Shuvi na naman ang hinatid niya. Sinamahan niya ito sa bahay nito para magbihis. Shorts lang niya ang hinubad na pinalitan ng pantalon pero suot pa rin nito ang damit niya. Kontento ka naman dyan sa pwesto mo? Ang late naman yan, sobra. Umiti si Shuvi. Oo. Hinawakan niyang kamay ng babae sabay hilas sa kung saan. Halika, may pupuntahan tayo. Nagpatianod naman si Shuvi sa kanya. Saan naman tayo pupunta? Malalaman mo pagdating natin doon. Pagdating nila ay pinakita niya ang magandang pwesto kung saan pwede itong magtinda. Anong ginagawa natin dito? Hinawakan niyang pisngi ni Shuvi. Bibili natin tong pwesto para dito ka na magtinda. Napatitig sa kanya si Shuvi. Hindi na, nakakaya naman sa'yo. Inakbayan niya si Shuvi. Huwag ka na mahiya. Parang wala naman tayong pinagsamahan yan. Hindi ko maiwasan. Kinontak agad ni Will ang kakilala niya para magbayad at mabuksan na rin ang pwesto. Nang dumating ay binigay na sa kanila ang susi pagkatapos niyang masettle ang bayad. Samantalang si Shuvi ay masaya kahit nahihiya. Matagal na niyang gusto na magkaroon ng maayos na pwesto. Nangyari pero si Will ang nag-offer. Marami na siyang naisip na pwedeng ibenta dito. Isasara na muna siguro natin to. Mahaba pa naman ang oras ay makahanap pa tayo ng pwedeng ibenta. Napakagatlabi si Shuvi pero tumango siya pagkatapos. Saka na lang siguro, busy ka pa. Ang totoo niyan ay wala pa siyang puhunan. It's okay, wala naman akong gagawin sa office. Hindi na nakaangal si Shuvi nang ipadlock ulit ni Will ang tindahan at hinila siya pasakay ng kotse. Dahan-dahan lang sa pagmamanehong lalaki at napadpad sila sa bagsakan ng mga prutas na galing sa iba't ibang probinsya. Pagbaba niya ay nag-umpisa na siyang pumili ng mga prutas nang may kumalabit sa tagiliran niya kaya agad siyang napalingon. Akala niya si Will pero si Gregory pala. Hi Shuv! Kumusta ka na? Napayakap si Gregory sa kanya pero agad siyang hinila ni Will kaya napalayo siya sa lalaki. Pumili ka na. Ngumiti si Shuvi kay Gregory. Okay lang. Saan ka ba nakatira? Nadalaw ako minsan. Nakangiting sabi ni Gregory. Napatingin si Shuvi kay Will na nag-walk out. Pwede naman. Nakakunot ang noo ni Gregory. Bad trip yata ang asawa mo. Sabi ni Gregory. Natawa si Shuvi. Baby daddy ko siya. Tinapik ni Gregory ang balikat niya. I have to go. See you. Paalam ni Gregory. Ingat. Hindi na pinansin ni Shuvi ang kaartehan ni Will. Nagpatuloy-tuloy na lang siya sa pamimili ng mga prutas. Nang makapag-impok siya ng iba't ibang klase, ay inilagay na ng tindera sa loob ng sako. Lumapit naman si Will para bayaran. Makalipas ang isang oras, ay nakabalik na sila sa pwesto. Nagtawag ng panday ang lalaki para gumawa ng kahon na paglagyan ng paninda. Ang bilis nga dahil nagagawa sa isang araw lang. Nakakakilos talaga kapag may pera. Nang matapos ay pininturahan na muna para maayusan namang tingnan. Bukas pa sila makapag-display kapag matuyo. Kung may kulang pa ay magsabi ka lang. Dagdagan natin. Ngumiti si Shuvi. Okay na to. Salamat. 10 sakong nabili nila kanina at hindi niya alam kung magkanong nabayaran ni Will. Okay. May utang ako sa'yo. Kung tutuusin. Huminga ng malalim si Will na lumapit sa kanya. Tulong ko sa iyo ang lahat ng yan. Natigilan siya nang halikan siya nito sa pisngi. Bandang hapon, habang si Will ay hindi sumama sa kanya pauwi si Shuvi, nagpahatid lang ito sa bahay niya. Dahil may gagawin pa. Susunod na lang daw ito kinagabihan pero hindi mapakali si Will, baka makapagkita ito sa lalaking yon. Bakit hindi ka sumabay na kumain sa amin, Daddy? Tanong ni Belinda. Napanguso si Will.
busog ako. Yumakap sa kanya si Belinda. Matulog ka na po, Daddy. Nakangiting sabi ni Belinda. Later. By the way, lalabas ako saglit. Dito lang kayo ha? Opo. Sagot ni Belinda. Nagmamadaling lumabas ng bahay si Will. Papunta siya ngayon sa bahay ni Shuvi. Hindi mawawala itong selos niya kapag hindi niya ito makita. Will, anong ginagawa mo dito? Agad niyang niyakap si Shuvi. I miss you. Ha? Papunta na ako sa bahay mo. Nakahinga ng maluwag si Will dahil wala palang ibang lakad si Shuvi. Nakakabaliw mag-isip kapag nagmahal. Akala ko nakita kayo ni Gregory. Nalukot ang mukha ni Shuvi na sinuntok ang tiyan niya ng mahina. Ewan ko sa'yo. Napailing na lang si Will na sumunod kay Shuvi sa loob ng kotse. Kumain ka na ba? Tumitig sa kanya si Shuvi. Busog pa ako. Ano bang ginagawa mo kaninang hapon? Nagtinda. Marami akong kita. Napangiti si Will. Ang sipag mo naman. Natuyo na pala ang pintura. Oo, dinalan ko ng electric fan. Pagdating ng bahay ay panahihikab na si Shuvi. Napaubo pa ito kaya hinaplos niya ang likod. Huwag ka masyadong magpapagod. Kung okay ang kita pwede kang kumuha ng isang tindera para may katulong ka. Huminga ng malalim si Shuvi. Saka na lang. Dahil sa boses nilang malakas ay nagising ang mga anak. Magkasunod ang mga ito na bumaba ng hagdan. Kayo pala yan, Mommy, Daddy, sabi ni Prince. Isa-isang nagmano sa kanila ang mga ito. Bakit nagising kayo Gabing-gabi na. Yumakap ang triplets kay Shuvi. Narinig po namin ang boses ni Mommy, sagot ni Krisha. Napangising babae. Mas paborito niyo talaga ako kaysa sa daddy niyo, no? Kinikilig ang mga bata. Opo, Mommy. Tumatalo ng sambit ni Belinda. Napangiti na lang si Will. Kaya na-inlove siya kay Shuvi dahil mahal din ito ang triplets. Itinuring nitong parang tunay na mga anak. Napapanatag talaga ang loob niya sa babae kasi alam niyang hindi mapapahamak ang mga ito. Dahil dyan ay wag muna kayong matutulog. Gagawa ko kayo ng merienda sa gabi. Tuwang-tuwa ang mga anak. Pasok muna ako sa loob ng kwarto. Sige, tatawagin na kita mamaya. Tumango naman si Will at umakyat na ng hagdan. Nang kumalma na ang pakiramdam ni Will, ay nahiga siya sa kama sabay pikit ng mga mata. Nakatulog siya ng 1 oras. Pagising niya ay nawala ang kanyang pambahay na tsinelas, kaya tumuwad siya para silipin sa ilalim ng kama. Napangiwi na lang si Will nang biglang bumigat ang kanyang likod. Istorbo naman. May sinisilip ako rito. Napaawang ang bibig ni Will nang marinig niya ang hagik-gik ni Shuvi. Ito palang sumakay sa likod niya. Nakaka-relax pala ang ganito. Ngumiwi si Will na sinamaan ng tingin ng babae. Paano naman ako? Ang bigat mo kaya? Napahalakak si Shuvi. Huminga ng malalim si Will. Ramdam niya ang saya sa babae. Sorry. Halika na, kumain na tayo. Napailing na lang si Will nang nasa balikat niya ang braso ni Shuvi at tulak-tulak siya. Pagpasok niya sa kusina ay hindi na sila natirhan ng merienda kasi inubos na ng mga bata. Naubusan na tayo. Ano nga palang ginawa mong merienda? Napakagatlabi si Shuvi. Dinilaan na lang nitong daliri dahilan para mapalunok si Will. Ang sarap siguro ng merienda na ginawa nito. Veggies burger. Napakamot sa batok niya si Will. Masarap nga. Mahilig pa naman siya sa gulay. Sorry po, Daddy, Mommy. Sarap po kasi kaya naubos namin, sabi ni Valerie. It's okay. Masaya naman ang mga anak. Kaya ang kinain nila ni Shuvi ay sandwich na lang na may palaman na mayonnaise. Okay lang sa kanya dahil share naman sila ng babae. Nakabawi ka naman, Daddy. Sharing is caring. Nakangising tura ni Belinda. Napangiti na lang si Will. Makalipas ang 1 oras ay nasa kanya-kanyang kwarto na sila pero hindi dinadalaw ng antok si Will. Pabaling-baling lang siya sa higaan. Napakunot ang kanyang noo nang marinig niya ang malakas na tawanan ng mga bata. Uy, ang ingay naman ninyo. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niya na naglalaro mga anak. Hinila-hila ng mga ito ang kumot tapos inikot-ikot. Nilagyan yata ng unan sa ilalim pero napanganga siya nang marinig ang boses ni Shuvi.
Nahilo na ako sa ginagawa niyo. Inalis niya ang kumot sa katawan ng babae pero hinila siya nito dahilan para mapahiga siya sa ibabaw nito. Napansin na lang ni Will na niligyan siya ng kumot ng mga anak. Narinig na lang niya na lumabas sa mga ito ng kwarto. "Good night, Mommy! Daddy!" sabi ni Prince. Nagkatitigan silang dalawa ni Shuvi. Kusa na lang dumapong labi ni Will sa labi ng babae. Wala siyang pakialam sa reaksyon nito. Mas lamang ang nararamdaman niyang pagmamahal rito. Hindi siya tinulak ni Shuvi. Bagkus ay gumanti din ito ng yakap sa kanya. Ang bilis ng pangyayari, pinagpawisan sila pareho na naghubad na kanilang mga damit. At may nangyari talaga sa kanila sa ilalim ng kumot. Hindi nila alintana na sobrang init. Naunang tumayo si Will at inaalalayan niya itong makatayo. Kitang-kita pa rin niya ang kahubdan nito. "Matulog na tayo." Napatango na lang si Will at lumabas ng kwarto. Kinabukasan, habang si Shuvi ay tulala, hindi siya makapag-focus sa pagtitinda dahil sa nangyari sa kanila ni Will. Ang lambot talaga ng ilong niya, nakakahiya. "Hello, Earth ito, Shuvi," sambit ni Gregory. Napahinga ng malalim si Shuvi. Nakalimutan na niya na nasa harapan niyang lalaki. Sorry, may iniisip lang ako." "Tutuloy ka ba? Kung ayaw mo naman ay hindi kita pipilitin," saad ni Gregory. Inibitahan kasi siya nito sa isang birthday party. "Sige na nga." Niyakap siya ni Gregory. "Thank you, Shuv," sagot ni Gregory. Ngumiti lang si Shuvi. Kahit may nangyari sa kanila, ay pumupunta pa rin siya sa bahay ni Will na parang walang nangyari. Mas lalong sweet ito sa kanya. Makalipas ang isang linggo, ay kagagaling lang ni Shuvi sa isang birthday party. Magkasama silang dalawa ni Gregory. May oras pa naman kaya pinuntahan niya ang anak. Papasok na sana siya sa front door nang harangan ng binti ni Will. Lasing ang lalaki dahil namumula ito. "Gabi na, pumunta ka pa talaga rito." Napakunot ang noo ni Shuvi. "Ano bang problema mo?" Nakadaan siya dahil itinulak niya ng ubod lakas ang lalaki. "Ikaw ang problema ko. Wala kang pakiramdam. Napakamanhid mo." Napahinga ng malalim si Shuvi. Hindi naman siya manhid. Ramdam na ramdam niya pero mahirap umasa. "Matulog ka na. Lasing ka lang." "Yan ang hirap sa'yo eh. Kung kailan seryoso na ako, wala kang pakialam. Ano bang meron sa lalaking yun na wala sa akin? Selos ako sa inyo." Umiiyak pa nga ang lalaki. Naawa naman si Shuvi kaya niyakap niya ito ng sobrang higpit. Mahal din naman niya ito. "Tahan na, matulog na tayo." Hinalikan siya ni Will sa noo. "Nababaliw na yata ako, Shuvi." Napabuntong hininga na lang si Shuvi. Kaya ang nangyari ay magkatabi silang matutulog ngayong gabi. "Good night." Ngumiti si Will. "I love you." Napahinga ng malalim si Shuvi. Parang hindi ka panipaniwala kung kailan nalasing ay saka pa sasabihin na katagang yon. Napatitig na lang siya sa mukha ng lalaki at pinanggigilan nito. Kinabukasan, habang si Will ay napasigaw sa gulat dahil may biglang tumama sa ulo niya. Hindi na niya nakita kung ano kasi sumuksok sa ilalim ng kama. "Bumangon ka na nga dyan. Magbubukas pa ako ng tindahan. Kanina pa nakaalis sa mga bata't si Dina." Napahilot sa sentido niya si Will kasi masakit. "Nakakabuwang mag-inom." Pinanlakihan siya ng mata ni Shuvi. "Wala namang nag-utos sa'yo." Huminga ng malalim si Will dahil talaga ito sa selos niya kay Gregory. Inabot niya ang kamay ni Shuvi at pinalapit niya ito sa kanya sa bayakap ng mahigpit. "Pasensya na kung nastorbo ko yata ang peace of mind mo. Pero kasi, ano bang relasyon mo kay Gregory?" Sumimangot si Shuvi. "Selos ka ng selos. Wala namang tayo. Kaibigan ko lang si Gregory. Nakakaya ka talaga. Lumaki noon ng lalaking yun." Pinaupo niya si Shuvi sa lap niya. "Wala ngang tayo pero valid naman na reason ko. Mahal kasi kita." Napatitig sa kanya si Shuvi. "Talaga lang ah?" Ngumuso si Will. "Maliligaw ako sa'yo. Pumayag ka na, please." Nakikiusap talaga siya para hindi na siya mag-overthink. "Okay." Hinalikan niya ito sa pisngi. "Thank you."
Sa sobrang tuwa niya ay pinugpog niya ito ng halik. Bumangon ka na para makaalis na ako. Hindi papasok ngayon sa opisina si Will dahil masakit ang kanyang ulo. Tara, sasamahan na lang kitang magtinda. Nakakunot ang noo ni Shuvi pero hindi pa rin siya nito napigilan kaya silang dalawang nagbabantay ng tindahan ngayon. Ang daming ang customer dahil sa kanya, nagpapakyut pa ang iba. Niligawan siya nito, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at sinagot na niya agad ito para magiging masaya ang kanilang pagsasama. Umalis ka nga dyan, ako nang magbabantay. Napakunot naman ang noo ni Will. Ikaw na nga ang tinutulungan. Sinamaan siya nito ng tingin. Nainis akong tumingin sa mga babaeng yan. Nagpapapansin sa'yo. Tinawanan lang niya si Shuvi. Nagsiselos ka. Wala namang tayo. Sinapok siya ni Shuvi. Gustong-gusto mo naman? Tawang-tawa si Will. Ang cute kasi ng babae na magselos. Inakbayan niya ito at niyakap siya sa harap ng mga customers. Nainis tuloy ang mga ito. Magtitinda na muna tayo. Sige. Makalipas ang isang oras ay nakarami na sila nakita. Kaya kumain sila ng tanghalian ay late na. Magkasalo sila ni Shuvi sa isang plato at nagsusubuan. Sweet na sweet silang dalawa. Hindi na siya nakaramdam ng selos dahil alam niyang magiging kanya si Shuvi soon. Kalahating buwan ang itinagal habang si Shuvi ay naisip niyang sasagutin na niya ang lalaki para maging masaya ang kanilang pagsasama. Bakit nakabihis ka? Nakakunot ang noo ni Will na nakatingin sa kanya. Hindi naman siguro bawal. Ngumusto si Will kaya kakagatin niya sana ang dulo ng bibig nito pero nakaiwas. Hindi. Humawak siya sa braso ng lalaki at nilalambing niya ito. Labas tayo. Parang puro na tayo trabaho nito. Ngumiti si Will. Sana sinabi mo nakasama pala ako. Napahalakak na lang si Shuvi. Kailan ka ba may iwan? Kau talaga. Kitang-kita niyang tuwa sa itsura ni Will. Maya-maya lang ay umalis na siya at nagsasaya sa syudad. Ang ingay nila dahil naghahabulan ng mga bata sa damuhan. Tumambay kasi sila ngayon sa plaza. Ang saya mo naman. Nganitaan niya si Will. Oo, basta masaya ang mga bata. Hinila siya ni Will palapit rito at ikinulong sa bisig nito. Thank you for loving my triplets like your own. Ikaw ang kikilalanin nilang ina hanggang dulo. Hinawakan ni Shuvi ang pisngi ng lalaki. You're welcome. Kahit ilang taon pa kitang liligawan, kaya kong magtiyaga para sa'yo. Huminga ng malalim si Shuvi. Paano ba yan? Sasagutin na kita ngayon? Nagningning ang mga mata ni Will na tumingin sa kanya. Mas masaya. Gusto kong marinig mula sa'yo. Sumeryosong tingin ng lalaki sa kanya. Sinasagot na kita, Will. Napanganga na lang si Shuvi nang bigla siyang kargahin ng lalaki. Mabuti na lang hindi siya sumigaw. Thank you! I love you so much! Ngumiti si Shuvi. I love you. At nagyakapan silang dalawa. Lumapit naman ang mga bata na halatang nagtataka. Ano pong meron? Tanong ni Prince. Niyakap na lang nila ito kasabay ng triplets. Pinagtitinginan tuloy sila. Sa sumunod na araw, halos hindi makabangon si Shuvi dahil maraming paang nakadantay sa kanya. Naipit siya ng mga ito. Isa-isa niyang inalis pero bumabalik naman kalaunan kaya nagalit na siya. Ano ba? Hindi ba kayo umayos ng higa? Nakakainis kayo Ang ingay mo, Mommy. Magpatulog ka naman. Reklamo ni Krisha. Dali-daling bumangon si Shuvi at pinukpok niya ang tuhod ni Will. Pero wala man lang reaksyon ng lalaki. Pumalik kayo sa kwarto niyo. Dito niyo pa talaga gustong matulog? Tinatamad gumising lalo na kung weekend. Bumabawi ng tulog kasi kapag may pasok ay talagang maaga. Napangiwi na lang si Shuvi na biglang sumakit ang kanyang buong katawan. Wala pa siyang maayos na tulog. Kanya-kanyang baba ng kama ang mga bata at lumabas ng kwarto na nakapikit pa ang mga mata. Mami naman! Reklamo ni Belinda. Bahala kayo dyan. Lalabas na sana ng kwarto si Shuvi nang may humawak sa pajama niya kaya kung ipipilit niya ay talagang makuhubaran siya. Kinurot niya ang kamay ni Will para maalis. Pupunta pa naman siya ngayon sa tindahan. Dito na muna tayo. Hindi nga tayo nakapaglambingan kagabi dahil sa mga bata. Ewan ko sa'yo. Marami pa akong gagawin.
Bumangon si Will at ngumiti ng sobrang tamis. Ako na ang gagawa. Basta huwag ka munang lumabas ng kwarto. Pumayag naman siya at bumalik siya sa pagkakahiga. Na-overwhelm si Shuvi sa presensya ng lalaki kasi hindi naman sila ganito dati. Walang seryosohan pero ngayon ay itinodo na nila dahil tapos na sila sa paglalaro. Makalipas ang 1 linggo ay kinukulit siya ni Will na wag muna raw siyang magbubukas ng tindahan dahil gumala sila. Marami pa namang araw na makagala tayo. Wag na muna ngayon. Sumimangot ang nobyo. Ewan ko sa'yo. Napangiwi si Shuvi nang mag-walk out si Will. Kaya agad siyang pumasok sa kanyang kwarto para magbihis. Nang matapos ay pinuntahan na niyang nobyo. Susuyuin dahil nagtatampo. Tara na? Niyakap niya si Will at nilalambing. Hindi na. Hinaplos-haplos niya ang mukha ni Will pero tinabig nito ang kamay niya. Nakaramdam tuloy ng inis si Shuvi. Ayaw mo pala? Bahala ka? Aalis na sana siya nang yakapin siya nito. Tara na nga. Napangisi na lang si Shuvi dahil nakaganti siya rito. 1 oras ang nakalipas ay nasa syudad na sila. Wala naman silang ginagawa kundi ang maglalakad nang nakahawak kamay. Iba din trip mo, no? Mabuti na lang mahal kita. Kinikilig naman si Will. Yan lang ang lamang ko. Sa ibang bagay ay ikaw na lahat. Lagi kang tama. Napangisi si Shuvi. Babae kasi ako. Hinalikan siya sa noo ni Will. Ang sarap pala sa pakiramdam na maglakad-lakad, ano? Ikaw lang naman ang may gusto nito. Saan ba tayo pupunta? Nginitian lang siya ng nobyo. Maya-maya lang ay napahinto si Will nang mapadaan sila sa store ng mga wedding gown. Titig ito doon pati na rin sa kanya. Ano kaya ang iniisip nito? Pero may isang gown talaga na kumuha ng atensyon niya. Sleeveless na maraming beads. Ang gaganda, no? Gustong-gusto ko na makita ka na magsuot ng ganyan sa kasal natin. Napangiti si Shuvi. Lahat ng babae pinapangarap na maikasal. Lahat maganda. Hinalikan siya sa labi ni Will. Maya-maya lang ay pumasok sila sa loob ng mall. Patingin-tingin lang sila. Napunta sila sa stall ng mga singsing. Seryosong tingin ni Will sa mga item. Sana ang gusto mo rito? Napatitig si Shuvi sa lalaki. Hindi na. May nagugustuhan naman siya pero dagdag lang gastos. Itatago na lang. Are you sure? Oo. Ay nakbayan siya ni Will sabay tango. Naabutan sila ng hapon sa paggala sa syudad. Masayang-masaya ang pakiramdam ni Shuvi dahil ramdam talaga niya mahal na mahal siya ni Will. Sa pagkainan ay puro simangot ang mukha ng mga bata dahil hindi daw nila isinama mga ito. It's so unfair! Kailan pong gumala, Mommy, Daddy? Reklamo ni Valerie. Nagkatinginan silang dalawa ni Will. May pasok pa kayo. Sa weekend na lang tayo gagala. Ngumiti ang mga bata. Okay, Daddy, sagot ni Valerie. Kumain na sila dahil si Shuvi ay inaantok na rin. Maaga pa siyang magbubukas ng tindahan bukas. Samantalang si Will ay napapangiti ng maisip ang nakitang wedding gown at singsing kanina. Alam niyang natipuhan ito ni Shuvi. Darating din naman sila doon. Gusto na nga niyang madaliin ang lahat. Makalipas ng 7 buwan ay masyadong smooth ang takbo ng relasyon nila ni Shuvi. He wanted to marry her soon kaya nag-iisip na siya kung anong pwedeng gawin. Magpo-propose ako sa mami niyo. Saan ba pwede? Namanghang reaksyon ng mga bata. Wow! Nakakatuwa naman po, Daddy! Sabi ni Prince. Niyakap siya ng mga anak. Sa tingin niyo, mag-yes kaya siya? Tumatalon pa ang mga ito. Of course, Daddy. Napapansin namin na she really love you. Sabi ni Belinda. I know din naman. Inakbayan siya ni Prince. Tutulong po kami, Daddy. Magsabit ka lang kung kailan. Saad ni Prince. Ngumiti si Will sabay tango. Kinabukasan ng hapon ay sinundo niya ang mga anak sa eskwela. Tapos papunta sila ngayon sa tindahan ni Shuvi. Pababa pa lang sila ng kotse ay napapansin na sila nito. Nakangiti na nga na nakatingin sa mga bata na hindi magkanda o gaga sa bitbit nilang bulaklak na binili niya kanina sa flower shop. Sinadya niyang malaki dahil ganun ang pagmamahal niya rito. Ang laki naman ng bukay na yan. Nakangiwi ang kambal.
Ang swerte mo po, Mommy. Lumagpas po ng kayapong buhok mo sa sobrang haba. Sagot ni Krisha. Nagkatawanan sila. Kinuha niyang bulaklak at inabot sa nobya. Ngiti-ngiti naman ito dahil may kasama pa na malutong na halik. Hope you like it. Gumanti din ng halik si Shuvi dahil sa tuwa. Salamat. Niyakap niya ito ng mahigpit. I love you more. I love you so much. Nanggigil naman ang mga bata na nakarinig sa palitan nila ng sweet words. Yumakap din ang mga ito sa kanila kaya ang saya-saya ng puso ni Will. Araw ng linggo, habang si Shuvi ay nagtataka kung bakit masayang-masaya si Will at ang mga bata. Nagkakantahan pa ang mga ito habang papunta sila sa simbahan para magsimba. Makikisabay ka naman sa saya namin, no? Natawa si Shuvi. Paano ko makakasabay kung hindi ko alam kung bakit? Okay lang po yan, Mommy. Makiride on kahit clueless ka. Singit ni Prince. Napangiwi na lang si Shuvi. Ikaw talagang bata ka? I love you, Mommy. Nakangiting sabi ni Prince. Kinurot niya ang pisngi nito. 2 oras ang nakalipas ay tapos na ang simba. Umalis na sila sa kinauupuan pero napansin niyang hindi pa tumatayo si Will. Okay ka lang? Hinawakan niya ang kamay nito at inakay palabas ng simbahan. Pagtingin niya ay nawala mga bata kaya nabitawan niya ang kamay ni Will. Napatingin siya sa harap at napanganga siya sa kanyang nakita. Lumuhod ang lalaki. Nahintutuloy ang mga taong paalis na sana dahil sa eksena nito. Sa harap ng simbahan kita tatanungin ng ganito. Will you marry me? Napanganga ang nakakakita. Ang iba'y napatakip sa bibig niya. Yes! Yes! Napaiyak si Shuvi nang makita niya ang tuwa sa reaksyon ng lalaki. Dali-dali itong lumapit sa kanya, sabay lagay ng singsing sa daliri niya. Thank you for making me happy every day. Niyakap siya nito na may kasamang halik sa noo. Pinapasaya mo rin ako palagi. Nagkatawanan sila dahil kay Prince. Congratulations, Mommy, Daddy! Sigaw ni Prince. Nagpaputok pa ito ng balloon kaya sinaway niya. Maya-maya lang ay pumasok muna sila sa ice cream parlor dahil nagkikrave ang mga bata. Masaya ka ba? Ngumiti si Shuvi. Itinaas niya ang daliri na may singsing at napakunot ang kanyang noo. Teka lang, pamilyar tong singsing. Nakita natin to sa mall, diba? Hinaplos ni Will ang kanyang buhok. Maiba akong binilhan yan pero pareho lang ng design. Naramdaman ko kasi na gusto mo. Napahawak si Shuvi sa dibdib niya. Ang swerte talaga niya sa lalaking ito. Hindi niya ito nakita dati pa dahil paglalandi lang ang nasa isip niya. Maraming salamat. Niyakap siya nito. Ang bata naman ay parang nasusuka sa sweetness nila. 2 buwan ang nakalipas ay kinasal silang dalawa ni Will. Gaya ng singsing ay ang gown na suot niya na naglakad papuntang altar ay ang wedding gown na nakita nila noon sa store. Kaya nang makita niya ngayon sa loob ng cabinet, habang naghahalungkat siya ay tumulong kanyang mga luha. Sino bang mag-aakala na ganito na ang buhay niya ngayon? Maikasal sa lalaking mahal niya sa unang pagkakataon ng buhay niya. Anong problema, mahal ko? Lumapit ang asawa at niyakap siya ng sobrang higpit. Naging emosyonal lang ako. Going back sa mga pinagdaanan natin ay hindi pa rin ako makapaniwala na tayong magkatuluyan sa huli. Ngumiti si Will. Hinawakan nito ang kamay niya at hinaplos ang kanyang palad. Nakasulat na sa palad natin. Tayong gumagawa, tinulungan na rin tayo ng panahon. Pati na rin ang may kapal. I love you. I love you too. Always. Sumandig siya sa dibdib ni Will. Forever and ever. Hindi man madaling daan na tinahak ni Shuvi pero nakikita na niya ang purpose niya. Ang aral sa kwento ay kahit gaano pa kagulong buhay mo, lalo na pagdating sa pakikipagrelasyon, maging matino ka lang ay makakamtan mo rin ang totoong kaligayahan. Nagkamali man, bumangon at naging mabuting ina para sa anak. Hindi lahat nagkahiwalay ay magkakabalikan, pero maswerte ka kung ang nakaraan mo ay siyang maging habang buhay mo.